Dear Amihan Stories presents My Quadruplets Playboy Daddy, written by Jasmine Jail. Hoy bestie, balita ko sinagot mo na si Gabriel. Bahagyang nagulat si Irma nang marinig ang boses ng kanyang kaibigan sa likuran niya, kasabay ng pagtapik nito sa kanyang balikat. Nakakagulat ka naman, Leia. Inis na sita niya rito, pero mas lalo lang itong natuwa at pagkatapos ay umupo na ito sa tabi niya. So ano nga, sinagot mo na ba si Gabriel? Patuloy nito sa pag-uusisa. Bakit parang ikaw ang mas kinikilig ha? Anya rito. Hindi ko pa siya sinasagot, okay? Di ba matagal na siyang naniligaw sa'yo? Ba't hindi mo pasagutin? Hirit pa nito. Ikaw, Leia ha, nagiging marites ka na rin. Anya rito. Nagtatanong lang, marites na agad? At saka mag-best friend tayo, haller. Tugon nito. O sige, para matigil na yung pangungulit mo, sasabihin ko na sa'yo ang plano ko. Seryosang wika niya at agad namang itinuon ni Leia ang buong atensyon sa kanya. Sa graduation ball ko siya balak sagutin. Napatili ng malakas si Leia at agad naman niyang tinakpan ang bibig nito para pigilan ito sa pag-iingay. Tumigil ka nga, Leia. Baka mamaya marinig tayo ng mga kaklase natin, masira pa ang plano. Saway niya sa kaibigan at agad din naman itong tumigil. Isang araw bago ang graduation ball, habang nasa rehearsal sila, ay napansin niya na bigla na lang nawala si Gabriel. Hinahanap niya ito ng choreographer at napagalitan pa nga siya dahil siya raw ang partner nito, kaya dapat alam niya kung nasaan ito. Kaya naman napilitan siya na hanapin to. Halos naikot na niya ang buong campus pero hindi niya ito matagpuan. Hanggang sa nagtungo siya sa likod ng stage at nakita niya ito roon. Lumapit siya rito pero nagulat siya at bahagya pang napaatras nang may nakita siyang babae roon na kasama nito. Mas lalo pa siyang nagulat nang biglang halikan ng babae si Gabriel at tumagal yun ng ilang segundo. Napatulala na lang siya at halos hindi na nakagalaw mula sa kanyang kinatatayuan. Hanggang sa kumawala na ang lalaki at napatingin sa dako niya. Irma! Nanlaki ang mga mata ni Gabriel matapos siyang makita. Samantalang ang babaeng kasama nito ay abot tenga ang ngiti. Tumalikod siya at agad na naglakad palayo, pero hinabol siya ng lalaki at hinawakan ang braso niya para pigilan siya. Sandali, Irma. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Nagmamakaawang wika nito. Nilingon naman niya ito. Ano pa bang ipaliliwanag mo, Gabriel? Kitang-kita ko kayo ng babaeng yun, at hindi pa malabong mga mata ko para sabihing wala lang yun. Okay. Nahuli mo kami na naghahalikan, pero hindi ko kagustuhan yun. Ang babaeng yun lang ang mapilit. Kahit ipinagtutulakan ko na siya, dikit pa rin siya ng dikit sa akin. Pagpapaliwanag nito sa kanya. Kaya pinagbigyan mo na? Dugtong niya sa sinabi nito. Yes. Anito na para bang biglang nadulas at nakapagsabi ng totoo. See? Gusto mo rin kasing matikman ng makapal na mga labi ng babaeng yun. Damang-dama mo pa nga at halatang nag-enjoy ka sa ginawa nyo. Inis na sagot niya at pagkatapos ay tumalikod na siyang muli at nagpatuloy na sa paglalakad. No, Irma. I mean, hindi ganun ang ibig kong sabihin. Parang natataranta pang sabi ni Gabriel habang humahabol sa kanya. Ilang sandali pa ay nasa harap na niya ito at humarang sa dinaraanan niya. Oo, aaminin ko. Nadala ako sa init ng mga labi niya, kaya nag-init din ang katawan ko. Pero hanggang dun lang yun. Wala akong gusto sa kanya at kahit kailan, hindi ko siya magugustuhan. Ikaw lang ang gusto ko, Irma. At tanging ikaw lang ang nagmamay-ari ng puso ko. Anito sa seryosong boses. Sinusubukan pa talaga nitong humirit, kahit huling-huli na ito sa akto. Pero hindi na niya pinansin pa ang mga sinabi nito at wala na rin siyang balak na pakinggan ang mga paliwanag nito. Bilisan mo na hinahanap ka na ng choreographer. Kanina pa nagagalit, pati ako nadadamay. Inis na wika niya at pagkatapos ay nagpatuloy na siya sa paglalakad. Kinaumagahan ay maaga siyang nagtungo sa bayan para pick upin ang dress na isusuot niya sa graduation ball. Papasok na sana siya sa butik nang makasalubong ang babaeng nakahalikan ni Gabriel at may kasama itong dalawa pang mga babae na mukhang malalandi rin kagaya nito. Look who's here! Ang loser na si Irma Atienza. Pagkatapos magsalita ay humalakak pa ng malakas ang babaeng malandi. Gumaya rin ang dalawang kasama nito at tumawa rin ng malakas.
Pinaikot niya lang ang kanyang mga mata bilang reaksyon at pagkatapos ay nagpatuloy na siya sa paghakbang. Pero agad siyang hinawakan ng malanding babae sa braso at hinila pabalik. Hindi ako makapapayag na basta mo na lang kaming babastusin. Hindi pa tayo tapos mag-usap kaya hindi ka pa pwedeng tumalikod sa amin. Inis na sabi ng babae at nanlilisik pa ang mga mata nito habang nagsasalita. Bitiwan mo nga ako at baka mahawa ako sa pagiging malandi mo. Pasigaw na sagot niya, kasabay ng marahas na paghawi niya sa kamay nito. Hoy babae, kung inaakala mong maganda ka na dahil nililigawan ka ni Gabriel, pues gumising ka. Naging pangunahing muse ka man sa graduation ball, hindi ibig sabihin nun makukuha mo na ang lahat, lalo na si Gabriel. Akin lang siya, naiintindihan mo? Akin lang siya. Halos pasigaw ang boses na sabi ng malanding babae. Yan lang palang ipinuputok ng butsi mo. Iyon na si Gabriel, kaya wag mo na akong guluhin pa. Inis na sagot niya saka ito inirapan. Nagpatuloy na rin siya sa paglalakad at tuluyan ang pumasok sa butik. Hindi na niya pinansin pa ang malanding babae kahit nagsisisigaw pa ito at tinatawag siya. Kinagabihan ay maaga siyang nagtungo sa campus dahil sa pangungulit ng kaibigan niyang si Leia. May sasabihin daw itong importante at kailangan niyang mapakinggan bago pa man magsimula ang programa. Ngunit pagdating niya sa event hall kung saan sila magkikita, ay si Gabriel ang dali-daling lumapit sa kanya. Irma, please, kausapin mo ko. Hayaan mo ko magpaliwanag. Pagmamakaawa nito at hinawakan pa ang isa niyang kamay na agad din naman niyang binawi. Wala ka na nga dapat pang ipaliwanag, Gabriel. Nabahira na ng pagdududa ang tiwalang binigay ko sa'yo. Tama nga mga naririnig ko sa iba na isa kang babaero. Inis na sabi niya rito. Pagkatapos ay tinalikuran na niya ito at nagsimulang maglakad para hanapin ang kaibigan. Agad naman siyang sinundan ng lalaki at hinarangan siya sa daraanan. Ano ba? Inis na wika niya. Isang pagkakataon. Bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon. Hirit nito sa kanya. Noon naman niya nakita ang pagpasok ng babaeng patay na patay kay Gabriel at kasama na naman nito ang dalawang kaibigan nito. Sige, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Seryosong sabi niya, dahilan para lumiwanag ang ekspresyon ng lalaking kaharap. Sa isang kondisyon, dagdag niya. Sabihin mo lang, Irma, kahit anong kondisyon pa yan, gagawin ko. Agad na sagot nito. Ipahiya mong malanding babae na yon dito sa graduation ball. Sagot niya habang itinuturo ang babae na tinutukoy niya. Agad namang lumingon ang lalaki sa direksyon na itinuturo niya at bigla na lang nag-iba ang timpla ng mukha nito matapos mapagtanto kung sino ang babaeng sinasabi niya. Kung hindi mo kaya, okay lang. Huwag mong gawin. Pero wag ka na ulit lalapit sa akin. Matigas niyang sabi rito. Hindi na niya hinintay pa ang sagot nito at tumalikod na siya upang hanapin si Leia. Hoy bruha ka, plinano mo to no? Pinapunta mo ko rito ng maaga para makausap ng babaerong Gabriel na yon. Kompronta niya sa kaibigan nang matagpuan niya to. Pasensya ka na, bestie. Nakiusap kasi siya sa akin. Hay nako, wag ka nang magpaliwanag at nagkausap na rin naman kami. Anya. So anong napag-usapan niyo, bestie? Binigyan mo ba siya ng isa pang pagkakataon? Pag-uusisa nito. Marites lang ang peg. Komento niya. Ito naman, nagtatanong lang eh. Hirit nito. Okay, sasabihin ko sa'yo. Sagot niya na lalong nagpasabik sa kanyang kaibigang o si Sarah. Bibigyan ko siya ng pagkakataon kapag nagawa niya sinabi ko sa kanya. Pagpapatuloy niya. Ano naman ang pinapagawa mo sa kanya? Patuloy nito sa pag-uusisa. Simple lang naman, bestie. Gusto ko lang na ipahiya niya ang babaeng yun dito sa graduation ball. Itinuro niya ang babaeng tinutukoy habang nagsasalita at nakita rin naman agad yon ng kanyang kaibigan. What? Sigurado ka ba, bestie? Hindi mo ba kilala ang babaeng yan? Siya si Ivy, pamangkin ng prinsipal. Kahit sino pa siya, bestie, pamangkin man o anak ng prinsipal, wala akong pakialam. Basta ayokong may tumatapak sa pagkatao ko. Agad niyang sagot. At saka si Gabriel naman ang magpapahiya sa kanya, hindi ako. Pero sa tingin ko, hindi naman yun magagawa ni Gabriel. Mukhang nag-enjoy siya sa pakikipaghalikan sa babaeng yan at nag-init pangaraw ang katawan niya. Basta bestie, hindi maganda pakiramdam ko sa iniisip mong yan. Komento ng kanyang kaibigan
subalit hindi niya yun pinansin. Ilang minuto pa ang lumipas at dumarami na ang mga tao sa event hall. Hanggang sa mag-announce na ang organizer at sinabi na sa loob ng 1 oras ay magsisimula na ang event. Pinapahanda na nito ang mga muses at escorts, kasama na siya roon, dahil sila ang unang rarampa sa gitna patungo sa entablado. Pagkaway lumapit na sa kanya si Gabriel, pero inirapan niya lang ito at pagkatapos ay tinalikuran. "Sige bestie, aalis na ako para naman makapag-usap na kayo na kayong dalawa lang." Aalis na sana ang kaibigan niya matapos nitong magpaalam, pero natigilan ito nang magsalita siya. "Sige, subukan mong iwan ako rito." May pagbabantang wika niya, at mukhang natakot naman ito dahil muli itong bumalik sa tabi niya. Pagkuway lumapit sa kanila si Ivy at ipinulupot pa nito ang kamay sa braso ni Gabriel. "Hindi ka talaga nag-back out, no? Ang taas din ang tingin mo sa sarili mo. Ipinipilit mo pa talaga kahit na alam mo namang hindi ka naman bagay kay Gabriel. Isa ka lang hampas lupa. Ipapahiya mo lang ang sarili mo." Panlalait nito sa kanya habang pinapasadahan siya ng tingin mula ulo hanggang paa. "Tignan natin kung sinong mapapahiya sa atin." Nakangising wika niya. Pagkatapos ay sa lalaki naman siya bumaling ng tingin. Nagsalubong ang mga mata nila ni Gabriel at pagkuway parang bigla itong natauhan. Dali-dali itong kumawala sa pagkakahawak ni Ivy at itinulak pa ng bahagya ang babae. Nagulat naman ang bruha sa ginawa ni Gabriel. "Huwag mo sabihing nabibrainwash ka ng babaeng yan, Gabriel." Inis na baling ni Ivy sa lalaki. "Nagkakamali ka, babae. Dahil ang totoo, gustong-gusto ako ni Gabriel at boyfriend ko na siya. Samantalang ikaw pinaglalaruan lang niya. Kawawa ka naman dahil naniwala ka agad sa pambobola niya." Nakangisi pang sabi niya sa babae. Gusto niya itong inisin at mukhang nagtagumpay naman siya. Sa tingin niya ay nanggagalaiti na ito ngayon sa galit. Nanlilisik ang mga mata nito na nakatitig sa kanya at pagkatapos ay kumuha ito ng isang baso na may lamang juice. Akmang isasaboy nito sa mukha niya ang laman ng baso, ngunit to the rescue agad si Gabriel. Inagaw nito ang baso at sa halip ay isinaboy ang laman nun sa mukha ng babae. "Wag na wag mong ipapahiya si Irma, lalo na sa okasyong to." Tiimbagang nasabi ni Gabriel habang mariing nakatitig sa babae. Samantalang siya'y nanlaki ang mga mata. Sinabihan niya nga ito na ipahiya ang babae, pero hindi niya akalain na gano'n ang gagawin nito. Si Ivy naman ay gulat na gulat. Halos hindi ito makapagsalita dahil sa pagkabigla. Hanggang sa mapaiyak na lang ito. Kalaunan ay tumalikod na ito at nilisan na lang ang lugar na yon. Maging siya'y natahimik na lang at hindi na nagsalita pa hanggang sa matapos ang program. Nagsasayawan na nang lumabas siya ng event hall at nagtungo sa mini garden ng campus na may bahay kubo sa gitna. Kakaupo niya lang sa upuang gawa sa kawayan nang may narinig siyang boses ng isang lalaki. "Bakit ka sumunod?" Tanong niya matapos harapin si Gabriel. "Kailangan nating mag-usap, Irma." Agad nitong sagot at pagkatapos ay umupo ito sa tabi niya. "Ginawa ko na yung sinabi mo sa akin. Ngayon ikaw naman." Hindi na nito natapos pa ang sasabihin dahil nagsalita na agad siya. "Sinasagot na kita, Gabriel." Walang pag-aalin lang ang wika niya. Napatunayan na nito sa kanya na handa talaga nitong gawin ang lahat para maging okay sila. Mukhang nagsasabi rin ito ng totoo at sincero sa nararamdaman para sa kanya. Kaya naisip niya na sagutin na nga ito. Anong sabi mo?" "Ayoko nang mawala ka pa sa akin, Gab. Alam ko kasi na maraming nagkakagusto sa'yo. Kaya sasagutin na kita ngayon pa lang para maging akin ka na lang." Deklara niya sa seryosong boses habang nakatitig sa lalaki. "Maraming salamat, Irma." Gumuhit ang malapad ng ngiti sa mukha ni Gabriel at napahawak pa ito sa magkabilang pisngi niya habang nagsasalita. Pagkatapos ay niyakap siya nito ng mahigpit. "Pangako, gagawin ko lahat para mapatunayan sa'yo na sincero talaga ang pagmamahal na inaalay ko sa'yo. I love you, Irma." "I love you too, Gab." Buong pusong sagot niya habang nakatingin sa mga mata nito. Para bang inihipnotismo siya nito, kaya habang dahan-dahan nitong inilalapit ang mukha sa kanya, ay wala siyang ibang ginawa. Hinayaan niya lang ito hanggang sa dumampi ang mga labi nito sa mga labi niya at kusa na lang pumikit ang mga mata niya. Mainit at mapusok ang mga halik nito, na agad naman niyang tinugunan sa hindi niya rin maipaliwanag na dahilan. Bago sa kanyang experience na yon,
at masarap sa pakiramdam ang inihahatid nito sa kanya. Hanggang sa mangyari ang isang bagay na hindi pa dapat. Hindi naman siya nagsisi na isinuko niya ang bataan kay Gabriel. Mahal din naman niya ito at ayaw na niya itong pakawalan pa. Ayaw na rin yung maagaw pa ito sa kanya ng ibang babae. Araw ng Lunes, pagpasok niya sa campus ay nagulat na lang siya nang salubungin siya ng kaibigang si Leia. Humahangos pa ito nang makalapit sa kanya. Nabalitaan mo na ba? Anito sa seryosong boses. Na ano? Nagtatakang tanong niya. Nanggaling si Gabriel sa principal's office kanina. Siguro dahil dun sa ginawa niya kay Ivy. At alam mo ba kung anong naging hatol ng principal sa kanya? Sagot nito sa kanya. Paano ko nga malalaman, kararating ko lang? Pabalang na sagot niya sa kaibigan. Sabihin mo na lang sa akin ng diretsyo kung ano man niyang ibabalita mo. Suspended si Gabriel ng 1 week. Seryosong sagot nito sa kanya. What? Suspended agad? Gulat na tanong niya. Nasaan siya? Umalis na siya, bestie. Pagkalabas niya mula sa principal's office ay dumiretso na siya sa gate nitong campus at umuwi. Agad nitong sagot sa kanya. Pagkatapos ng 1 linggo ay para bang bigla na lamang nagbago ang lalaki sa kanya. Kung noon ay halos hindi ito mapakali hanggat hindi siya nakikita, ngayon ay parang umiiwas na ito sa kanya. Kung hindi nga lang siya nagtitsikang maghintay rito sa tuwing mag-uuwian, siguro hindi sila magkikita sa buong maghapon. Akala ko ba okay ng relasyon niyo ni Gabriel? Bakit parang umiiwas siya sa'yo? Usisa ni Leia sa kanya nang isang araw ay hindi siya nakasabay ni Gabriel dahil nauna na itong umuwi sa kanya. Hindi ko rin alam kung anong problema, bestie. Okay naman kami nung suspended siya at hindi pumapasok sa campus. Lagi kami nagkikita sa labas tuwing hapon. Tumigil muna siya sa pagsasalita at nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Pagkatapos ay muli niyang hinarap ang kaibigan. Nung pumasok na ulit siya, saka ko napansin ng unti-unting pagbabago sa kanya. Pagpapatuloy niya. Teka, anito na para bang merong biglaang naalala. Baka isinuko mo ng bataan sa kanya, kaya heto siya at nawawala na ng gana sa'yo. Hindi siya sumagot at nagpakawala lang ulit ng malalim na buntong hininga. Huwag mo sabihin sa akin na nagpagalaw ka na nga talaga sa kanya. Patuloy nito, kasabay ng paghawak sa braso niya at pwersahan siyang pinaharap dito. Oo, bestie, ganun na nga ginawa ko. Sagot niya rito sa mahinang boses. Nako, problema yan, bestie. Napapailing na lang na sambit nito. Nagpatuloy ang pagdistansya ni Gabriel sa kanya at hindi niya alam ang totoong dahilan. Ilang beses na siyang nagtangka na kausapin ito at dinawin ang tungkol sa kanila. Subalit agad nitong iniiba ang usapan at madalas nitong ginagawa ang literal na pag-iwas sa kanya. Nagkukunwari na abala ito sa ibang bagay. May mga naririnig siyang usap-usapan sa campus na mayroon daw itong kinahuhumalingan na ibang babae. Pero hindi siya naniniwala hanggat hindi iyon nakikita ng dalawa niyang mga mata. Hanggang sa lumipas pa ang 1 linggo na ganoon ang sitwasyon niya. Mag-isa at walang ibang dumadamay sa kanya kundi sarili niya dahil abala rin si Leia. Hindi sinasadyang may natuklasan siya na sobrang gumimbal sa mundo niya. Narinig niya sa mga kaibigan ni Gabriel na ang bagong babae na kinahuhumalingan nito ay ang best friend niyang si Leia. Hindi siya tumigil ng araw na yun na hindi nakakausap ang kanyang kaibigan. At nang makaharap niya ito, ay kinompronta niya agad tungkol sa napapabalitang relasyon nito kay Gabriel. I'm sorry, Bes. Yun lamang ang salitang binitiwan ni Leia. At pagkatapos ay nagtatakbo na ito palayo sa kanya. Hindi na niya ito nakita pang muli pagkatapos dahil hindi na ito pumasok pa sa campus. Lumipat na rin ito ng tirahan. Hindi na rin niya ito nakontak pa at nag-deactivate na rin ito ng mga account sa social media. Sunod na nawala sa campus si Gabriel. Hindi niya alam kung nag-transfer ba ito o tumigil na sa pag-aaral. Ang tanging narinig niyang usap-usapan ay nagsama na ito at ang babaeng kinahumalingan nito na si Leia. May nagsasabi na nabuntis daw nito ang babae, kaya nagsama na ang mga ito. Sa kabilang banda ay may naririnig naman siya na kaya umalis ang lalaki sa campus ay dahil nagtungo na ito sa Amerika at doon na lang itutuloy ang pag-aaral. Ano ba talaga nangyayari? Hindi ko na alam kung anong totoo.
Nasabi na lang niya sa sarili habang nag-uunahang pumatak ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Sa paglipas ng mga araw ay nagpasya siyang tanggapin na lamang ang lahat at mag-move on na. Pero isang matinding hamon ang dumating sa kanya. Yun ay nang matuklasan niya na nagdadalang tao siya. Nagbunga ang nangyari sa kanila ni Gabriel. Pero paano niyo yun haharapin ngayong wala na ang lalaki at hindi niya alam kung saan ito hahagilapin? Kaya bumalik na lang siya sa probinsya at nagpasya na tumigil na muna sa pag-aaral. Nagkulang ba kami sa pagpapalaki sa iyo ha, Irma? Sa kabila ng pagpupursige namin na mapagtapos ka na pag-aaral, ito lang ang igaganti mo sa amin. Tapos uuwi ka rito na mag-isa at hindi kasama ang damuhong ng buntis sa iyo? Halos pasigaw ang boses ng mama niya habang sinisermonan siya. Wala siyang imik at nakayukulang habang tinatanggap ang sermon ng kanyang mga magulang. Deserve niya naman yun. Hindi niya rin maiwasang mapaluha dahil sa kagagahan na nagawa niya. Ano pa nga bang magagawa natin Nandyan na yan. Ang ama niyang nagsalita na ngayon ay kalmado na at hindi na sumisigaw. Sa huli ay tinanggap pa rin siya ng mga magulang at sinuportahan ng kanyang pagbubuntis. Hanggang isilang niya ang 4 na malulusog na bata, 2 babae na pinangalanan niyang Sofia at Andrea, at 2 lalaki naman na pinangalanan niyang Jericho at Lorenzo. Labis na tuwa ang naramdaman niya at ng mga magulang niya dahil sa pagdating ng mga ito sa buhay nila. At dahil sa quadruplets, kaya tuluyan na niyang nakalimutan ang pait na idinulot sa kanya ng nakaraan. Paglipas ng 2 taon ay muli siyang bumalik sa pag-aaral. Buo ang suportang ibinigay sa kanya ng mga magulang niya at sa tulong ng small family business nila na rice mill at bigasan, ay nakapagtapos siya. 6 years old na ang quadruplets nang magpasya siyang lumipat sa Quezon City. Natanggap kasi siya sa isang malaking printing company nang mag-apply siya roon bilang sekretary ng CEO. May inalok din ng kapatid ng mama niya na property sa kanila at pumayag ito na hulug-hulugan nila ang bayad, kaya wala na siyang problema sa tutuluyan. At dahil mag-a-adjust pa lang siya at ang quadruplets sa bagong environment, ay nagpresenta ang mama niya na samahan sila. At ito na muna ang mag-alaga sa mga anak niya. Maayos naman ang naging trabaho niya sa kumpanya at mabait ang amo niya sa kanya. Hanggang sa hindi niya na lang namalayan na umabot na siya ng 1 taon doon. Tumaas na rin ang kanyang sweldo. Subalit isang araw, malungkot na balita ang sumalubong sa kanya nang pumasok siya sa trabaho. Mula sa araw na to, hindi na papasok ang CEO. Hindi rin natin alam kung ano magiging kapalaran natin. Seryosong pagkukwento ng isa sa mga supervisor ng kumpanya na malapit sa amo niya. Anong sabi mo? Hindi na papasok ang CEO? Bakit? Anong nangyari? Nagtatakang tanong niya rito. Hindi mo ba alam? Nabili na ang kumpanyang to, kaya iba ng may-ari nito. Agad na sagot nito sa kanya. What? Gulat na saad niya. Bakit hindi ko alam? Bakit biglaan? At saka, hindi naman nalulugi ang kumpanya. Bakit kailangang ibenta? Sunod-sunod na tanong niya. Halos hindi siya makapaniwala sa mga narinig mula sa kaharap. Hindi rin namin alam kung anong dahilan at bigla na lang ibinenta ang kumpanyang to. Sagot nito sa kanya. Teka, hindi ka ba nasabihan ng CEO? Hindi Sagot niya habang napapailing. Halos lahat kami rito ay nakatanggap ng mensahe mula sa CEO. Pero bakit ikaw na lagi niyang nakakasama hindi niya nasabihan? Anito na may pagtataka sa ekspresyon. Nakibit-balikat na lamang siya dahil maging siya ay naguguluhan. Ano nang mangyayari sa atin ngayon? Tanong niya. Unfortunately, maghihintay tayo ng desisyon mula sa bagong CEO kung papalitan ba tayo o hindi. Balita ko, pupunta rito ngayon ang bagong CEO para bumisita. Ganun ba? Napapatango-tangong sagot niya. Pagkatapos ay dumiretso na siya sa opisina ng CEO. Kung totoo nga ang sinabi sa kanya ng katrabaho niya, ay roon na lang niya hihintayin ang bagong amo at tatanungin kung ano nga ba ang magiging kapalaran niya. Kung magpapatuloy pa siya sa pagtatrabaho sa kumpanyang yon o hindi na. Habang naghihintay sa loob, ay wala siyang ibang magawa kundi ang maglakad ng pabalik-balik. Hanggang sa lumipas ang halos 2 oras at sa wakas ay dumating na rin ang kanyang hinihintay. Magandang umaga po. Bati niya sa bagong CEO, kasabay ng bahagya niyang pagyuko bilang tanda ng pagrespeto.
Pagkaway muli niya itong hinarap at natigilan lang siya nang makilala kung sino to. You're the secretary of the CEO, right? Can you give me an updated report of the company's sales? Isang utos ang narinig niyang sagot mula sa lalaki habang naglalakad ito patungo sa mesa nito. Pagkatapos ay tiningnan nito ang ilang mga papeles at reports na naroon. Samantalang siya'y nanatili lang na nakatulala at halos hindi alam kung ano ang isasagot o ang magiging reaksyon. Gabriel? Ikaw ba talaga yan? Puno pa rin ng pagtatakang sambit niya. Napatigil din ang lalaki at seryosong humarap sa kanya. Tama ka. Ako si Gabriel Cabrera, ang bagong CEO ng printing company na to. Seryosong sagot nito sa kanya. Siya naman ay halos hindi maialis ang pagkakatitig dito. Si Gabriel nga itong lalaking kaharap niya ngayon. Ang lalaking nanloko sa kanya noon at siyang ama ng quadruplets. Pwede ko na bang malaman kung ano mga schedule ko ngayon? I intend to follow the old CEO's schedule. After all, itutuloy ko lang kung ano mga iniwan niya rito. Muling nagsalita ang lalaki. Dahilan para matauhan siya at mapagtanto na amo na nga pala niya ang kaharap ngayon. Dali-dali niyang kinuha ang tablet at tiningnan kung may mga importanteng schedule nga ang CEO ngayon. Bagamat ang schedule na yon ay para sa dati niyang amo na pinalitan nito. May meeting ka with foreign investors by 10 a.m. para to sa expansion ng kumpanya, ang pag-ooperate internationally. 2:00 naman ng hapon, pupunta ka sa Laguna para sa ribbon cutting. Magbubukas ng bagong branch doon. At 4:00 ng hapon, makikipagkita ka kay Attorney Aringo para pag-usapan ng tungkol sa kaso na gustong isampa sa kumpanya ng dating empleyado rito. Sagot niya habang natataranta pa ng kaunti. Wala bang schedule around 11 to 1 o'clock? Muling tanong nito sa kanya. Tumingin siya sa tablet bago sumagot. Actually, may nakalagay rito na lunch with family. Pero since schedule to ng dating CEO, libre ka sa mga oras na to. Anya. Napatango-tango naman ng lalaki. Pagkaway tumingin ito sa wristwatch nito at saka muling humarap sa kanya. It's almost 10 o'clock. Sasama ka ba sa meeting with the foreign investors? Tanong nito sa seryosong boses. Hindi na kailangan sir, pero sa ribbon cutting sa Laguna at meeting kay Attorney Aringo, kailangan ko sumama. Agad na sagot niya. Okay. Pagkatapos magsalita ay kinuha na ulit nito ang shoulder bag at naglakad patungo sa pintuan. Pagkaway bigla itong tumigil at muling humarap sa kanya. Magkita tayo pagkatapos ng meeting ko. Hintayin mo ako sa Naponcan Restaurant. Pahabol nito bago tuluyang lumabas. Naiwan siya na naguguluhan at halos hindi maintindihan kung bakit kailangan nilang magkita pagkatapos ng meeting nito. May importante ba silang pag-uusapan? Mag-uusap ba sila tungkol sa pagtatrabaho niya sa kumpanya bilang sekretarya o tungkol sa personal na bagay? Kung pag-uusapan nila ang tungkol sa personal na bagay, haharapin niya ito hindi bilang isang amo, kundi bilang isang lalaki na nagloko sa kanya noon matapos siyang buntisin. Naroon na ang lalaki at naghihintay sa kanya pagpasok niya sa loob ng restaurant. Napansin niya na may in-order na itong mga pagkain, pero wala naman itong kasama sa mesa. Nagtataka siyang lumapit sa kinaroroonan nito. Maupo ka, Irma. Anito at sumunod naman agad siya. Umorder na ako habang wala ka pa. Kumain ka na. Kaswal na sabi nito sa kanya na para bang wala silang pangit na nakaraan. Ano ang ibig sabihin nito, sir? Tanong niya rito at batid niya na nakuha naman agad nito ang ibig niyang sabihin. Binitiwan nito ang hawak na kabyartos at seryosong humarap sa kanya. Kakain lang tayo. Ngumiti pa ito sa kanya habang nagsasalita. Hindi ka pa naman siguro nagla-lunch, di ba? Napaikot na lang niya ang kanyang mga mata matapos marinig ang sagot nito. Mukhang tamang hinala niya na personal ang dahilan kung bakit pinapunta siya nito sa restaurant na yun. Wala itong connection sa trabaho ko, di ba? May kailangan ka ba sa akin? Nakapagtataka na bigla ka nilang sumulupot. Biglaan din lang na ikaw na ang bagong amo ko. Ibinentang kumpanya sa'yo gayong hindi naman yun nalulugi. Pagpapatuloy niya. Hindi niya maiwasang kabahan matapos maalala ang quadruplets niyang anak. Paano kung malaman ng lalaking ito na ito ang ama ng mga anak niya? Baka makipag-agawan pa to sa mga bata. Pwede bang kumain muna tayo bago ko sagutin ng lahat ng katanungan mo? Anito sa mahinahong boses. No, sasagutin mo na ngayon lahat ng tanong ko.
Hindi naman din ako gaganahang kumain hanggat hindi ko nalalaman kung ano ba talagang rason sa biglaan mong pagpapakita sa akin. Tumaas pa ng bahagya ang boses niya. Wala na siyang pakialam kung amo niyang kaharap ngayon. Ang tanging nasa isip niya ay ang lalaking ito ang nanakit sa damdamin niya noon. Ang lalaking ito na pagkatapos makuha ang katawan niya ay bigla na lamang nagbago. Hanggang sa malaman na lang niya na ipinagpalit na pala siya sa iba. At habang naaalala niya ang mapait na nakaraan, ay mas lalo pang tumindi ang kanyang galit at ang pag-aalala para sa mga anak. Okay. Sagot nito sa mahinahon pa ring boses. Pero pwede bang kumalma ka lang? Baka pagtinginan tayo ng ibang tao rito. Sinubukan naman niyang kalmahin ang sarili, hanggang sa magsalita na ulit ang lalaking kaharap. Recently lang na madiscover ko na nagtatrabaho ka bilang sekretaryo ni Mr. Suarez. Pagsisimula nito. Si Mr. Suarez ang kasosyo ni Daddy sa ibang negosyo. Binili ko ang printing company sa kanya. Ano nga ang totoong dahilan at bakit binili mo ang printing company? Bakit bigla ka nalang nagpakita sa akin kung kailan okay na ang buhay ko? Putol niya rito sa mataas na boses. Masyado itong paligoy-ligoy at naiinip na siya. Please calm down. Pakiusap nito matapos lumingon-lingon sa paligid. Napansin naman niya na may mga taong napalingon sa kanila, kaya muli niyang ikinalma ang sarili. Gusto kong humingi ng tawad sa'yo at gusto kong bumawi sa mga kasalanang nagawa ko. Kaya ako binili ang printing company para makasama ka at patunayan sa'yo na nagsisisi na talaga ako sa ginawa kong panloloko sa'yo noon. Pagpapatuloy nito sa seryosong boses. Napangiwi naman siya. Ang totoo, hindi siya kumbinsido sa mga salitang narinig niya mula rito. Ganoon ang linyahan ng mga lalaking mapagsamantala at babaero. I wonder kung paano mo napapayag si Mr. Suarez na ibenta sa iyong kumpanya niya. Malamang tinakot mo siya. Napapangiwi pa rin na sabi niya. Tapos sasabihin mo sa akin na gusto mo ako makasama kaya mo ginawa yun? Baliw ka na, Mr. Gabriel Cabrera. O baka naman may iba ka talagang pinaplano. Hindi talaga nawawala ang pag-aalala niya na baka may kinalaman sa quadruplets ang biglaan nitong pagpapakita sa kanya. Wala akong masamang intensyon, okay? Gusto ko lang talagang bumawi sa mga kasalanang nagawa ko sa'yo noon. Seryosong sagot nito. Hindi ko rin tinakot si Mr. Suarez. Bukod kasi sa deal namin, binigyan ko pa siya ng isang maliit na coding business na pwede niyang palaguin. Kaya wala siyang dahilan para tumanggi sa alok ko sa kanya. Mukhang hindi ka lang mayaman, kundi mayabang din. Komento niya. Sa mga nagdaang araw ay ipinakita nga nito sa kanya na sincero ito sa sinabi. Nababawi sa mga kasalanang nagawa noon. Nagsimula ulit itong suyuin siya. Kasabay ng pagtatapat nito na mahal pa rin daw siya nito. Ang totoo pang araw ay siya lamang ang minahal nito mula noon hanggang ngayon. Nginiwaan lang niya ito at hindi naniwala. Ano palang tawag niya ron sa ibang mga babae na sinota nito? Isa na ron ang kaibigan niyang si Leia. Linggo ng umaga, naghahanda siya at ang quadruplets para magsimba nang may narinig siyang sunod-sunod na katok. May nakalimutan ba si Mama? Nagtatakang sambit niya nang mapagtanto na kakaalis lamang ng mama niya para mamalengke. Dali-dali naman niyang binuksan ng pinto dahil mukhang nagmamadali ang taong nasa labas. At nagulat na lang siya nang tumambad sa kanya si Gabriel na formal ang suot na para bang may importanteng pupuntahan. Magandang umaga, Irma. Magsisimba ka ba? Sabay na tayo. Nakangiting bungad nito sa kanya. Hindi agad siya nakapagsalita dahil sa pagkabigla. Pagkaway lumingon siya sa likuran niya. Nangangamba na baka sumunod sa kanyang quadruplets. Matapos makumpirma na wala ang quadruplets ay muli niyang hinarap ang lalaki. Ngunit hindi pa man niya na ibubuka ang bibig ay narinig na niya ang boses ng isa sa mga quadruplets na si Andrea. Bumalik po ba si Lola, Mommy? Tanong nito matapos lumapit sa kanya. Hindi niya nasagot ang anak dahil sa lalaki na katuon ng atensyon niya. Nakita niya kung paano nanlaki ang mga mata nito matapos makita si Andrea. May anak ka na? Tanong nito na halata pa rin ng pagkabigla. Tama ka, sir. Nag-asawa na rin ako matapos mong mawala at magtanan ng ibang babae. May diin ang mga salitang sagot niya rito. Teka. Anong sinasabi mo riyan? Saan ka nakasagap ng ganyang balita? Apila nito, pero hindi niya yun pinansin pa. Ang gusto niya ay umalis na ito bago pa man magsilapitan ang tatlo pa niyang anak. Sige na, sir. Umalis ka na at may importante pa akong gagawin.
Nagmamadaling saad niya, kasabay ng pagtatangka niya na itulak ito ng bahagya para maisara na ang pinto. Ngunit natigilan siya nang magsalita si Andrea. Magsisimba po tayo, diba, Mami? May pagtataka pa sa ekspresyon ng bata habang nakaharap sa kanya at nagtatanong. Muli siyang napatingin sa lalaki at nagsalubong ang mga mata nila. Ilang sandali pa ay sumunod na rin na 3 pa niyang anak at halos sabay-sabay pa ang mga itong nagtanong kung sino ang lalaking bisita nila. At mas lalo pang namangha ang lalaki habang nagpapalipat-lipat ang tingin sa quadruplets niya. Siya ang amo ko, mga anak, pero napadaan lang siya rito, aalis din siya agad. Sagot niya sa mga anak, pagkatapos ay muli siyang bumaling ng tingin sa lalaki. Diba, sir? Sinubukan pa niya itong itulak ng bahagya para maisara na niya ang pinto, subalit nang matigas ito. Akala ko ba magsisimba tayo? Hirit nito at agad niya itong pinandilatan ng mata. Pasensya na, hindi ko alam na kasama pala mga cute mong angels. Dagdag pa nito habang nakikipanggitian sa quadruplets. Mukhang nagkaroon patuloy ito ng magandang ideya para makasama siya sa pagsisimba. Ayaw mo po ba nakasama siya sa pagsisimba, Mami? Ba't po ba siya? Tanong ni Jericho. Hindi naman sa ganun, anak. Agad na sagot niya rito, kasabay ng bahagya niyang pagyuko para maabot ito. Kung pwede nga lang nasabihin niya sa quadruplets na bad person nga ang lalaki, para ngayon pa lang ay makaiwas na ang mga ito rito. Malilate na po tayo sa mass, Mami. Paalala ni Sofia sa kanya, kaya mas lalo pa siyang nataranta sa kung ano ang gagawin sa lalaking nasa harap niya. Sumakay na kayo sa kotse ko para makarating agad tayo sa simbahan. Siguradong hindi tayo malilate. Ngumiti pa ang lalaki sa kanya habang nagsasalita. Wait, nariyan ba ang daddy niyo at sasama sa inyong magsimba? Tila naalala ng lalaki ang posibilidad na may asawa na siya. No. Siya na ang sumagot para hindi na kung ano-ano pa ang sabihin ng mga anak niya. Then let's go. Ani Gabriel. Sama tayo sa kanya, Mami. Gusto kong sumakay sa kotse. Matagal na akong hindi nakakasakay sa kotse eh. Singit ni Jericho. Humawak pa ito sa kamay niya at hinila-hila yon habang nagsasalita. Nagpalipat-lipat siya ng tingin sa quadruplets at nakita niya sa ekspresyon ng mga ito ang sobrang pagkasabi. Sige, pero behave lang kayo ha. Sabi niya sa quadruplets at naghiyawan ng mga ito dahil sa sobrang tuwa. Pumayag na lang siya kaysa naman magtampo ang mga anak niya kapag hindi niya napagbigyan. Sige na mga anak, lumabas na kayo para malako na tong pinto. Anya sa quadruplets at agad namang nagunahan ng mga ito patungo sa labas kung saan nakapark ang kotse ni Gabriel. Tulungan na kita riyan. Presinta ng lalaki habang nilalagyan niya ng kandado ang pinto. Wag na. Tanggi niya sa matigas na boses, pero parang bingi ito at sinubukan pa rin kunin ang kandado mula sa kanya. Kaya lang, imbis na kandado ay kamay naman niya ang nahawakan nito. Inis na humarap siya rito, subalit matamis ng ngiti naman ang ibinigay nito sa kanya nang magsalubong ang kanilang mga tingin. Agad niya itong inirapan at binawi ang kamay mula rito. Ako nasabi puntahan mo na lang ang mga bata at baka ano pang gawin nila sa kotse mo. Wika niya at naitulak pa ito ng bahagya. Pagkatapos ay dali-dali na niyang ikinandado ang pinto. Sama-sama nga silang nagsimba na para bang isang buong pamilya. Bagamat si Gabriel nga ang tunay na ama ng quadruplets, ay nagdadalawang isip naman siya na sabihin dito ang totoo. Natatakot siya na baka kagaya pa rin ito ng dati. Pero sa kabilang banda naman ay napansin niya na malaki na ang nagbago sa pagkatao nito. Parang naging responsable na ito ngayon at seryoso na sa buhay. Pagkatapos magsimba ay hinatid pa rin sila ng lalaki hanggang sa bahay nila. Kahit ilang beses na siyang tumanggi ay nagpumilit pa rin ito at bukod pa roon ay naging kakampi pa rin nito ang quadruplets. Mami, mabait po si Tito Gabriel, pero bakit parang ayaw mo sa kanya? Kompronta ni Andrea sa kanya pagpasok nila sa bahay at pag-alis ni Gabriel. He's not Tito Gabriel, he's Daddy Gabriel. Agad na angal ni Jericho at pagtatama sa sinabi ni Andrea. Who told you that, Jericho? Sino nagsabi na tawagin niyo siya ng ganon? Kompronta niya rito. Siya po. Agad nitong sagot. Sinabi po kasi namin sa kanya na wala kaming daddy. Tapos sinabi niya, pwede raw po siya na maging daddy namin. Pagkukwento nito. What? Sinabi niya sa kanya na wala kayong daddy? Napahawak pa siya sa kanyang noo habang nagsasalita. Bakit po, Mami? Bawal po ba? Si Sofia naman ang nagsalita na para bang nagigilty sa ginawa. Mabuti nga po at nagpresinta si Daddy Gabriel na maging daddy namin.
Meron na kaming daddy na maisasama sa school para sa family day na magaganap next week. Pahayag naman ni Lorenzo na puno ng pagkasabik sa boses. Huwag niyo sabihin sa akin na sinabi niyo rin sa kanya tungkol sa family day. Agad niyang tanong at nagkatinginan na lamang ang mga ito habang tikom ang mga bibig na para bang inaamin na guilty nga ang mga ito. Nagtanong lang naman po kami kung pwede siyang mag-attend sa family day kasi wala kaming daddy na isasama. Nakangusong sagot ni Andrea. Kung ganito kakulit ang mga anak niya ay talagang hindi siya makakaiwas kay Gabriel. Pagdating ng araw ng family day sa school kung saan nag-aaral ng grade 1 ng quadruplets ay umattend nga si Gabriel at sobrang saya naman ng mga bata. Tinupad ng lalaki ang pangako nito sa mga anak niya. Kaya hindi na raw mahihiya ang mga ito sa mga kaklase dahil may daddy na ang mga ito na ipapakilala. Maraming activity ang ipinagawa ng mga teachers na kasali ang mga magulang, kaya hindi niya naiwasang makipag-team up kay Gabriel. Awkward para sa kanyang lahat, samantalang ang mga anak niya ay sobrang natutuwa at kinikilig pa para sa kanilang dalawa. Ngayon naman, dadako na tayo sa picture taking. Lahat po ng pamilya na naririto ay isa-isang magpapapicture para sa documentation. Unang picture, family muna. Then second picture, kasama na kaming mga teachers. Okay po ba sa inyo? Anunsyo ng isang teacher na agad namang tinugunan ng mga pamilyang naroroon ng malakas na yes. Samantalang sila ni Gabriel ay nagkatinginan lang. Hanggang sa tawagin na ang pamilya ng quadruplets, dali-daling pumunta sa unahan si Gabriel, kasama ng mga anak niya na punong-puno ng pananabik ang mga mukha. Samantalang siya ay nagdadalawang isip pa rin na makasama ang lalaki sa isang family picture. Mommy, kasama ka po sa picture! Untag sa kanya ng teacher ng quadruplets, kaya napilitan na rin siyang pumunta sa unahan. Okay, 1, 2, 3, smile! Wika ng photographer. Ngunit natigilan ito matapos silang makunan ng isang picture. Mommy, Daddy, okay lang po na maging sweet. Family picture naman po ito. Komento pa nito. Napatingin siya kay Gabriel at nagsalubong ang mga mata nila. Ngumiti pa ito kaya lalo lang siyang nainis. Akbayan mo si Mommy, Daddy. At umawa ka naman, Mommy, sa bewang ni Daddy. Tapos sa unahan naman ng quadruplets. Okay na po ang ganun. Pagpapatuloy nito. Agad na sumunod si Gabriel sa suhestyon ng photographer at inakbayan siya. Ngunit hinawi niya ang kamay nito at lumayo pa siya ng bahagya. Mommy? Kunot noong sabi ni Andrea sa kanya. Si Jericho naman ay hinila siya pabalik kay Gabriel. Si Lorenzo ay kinuha ang kamay ng lalaki at muling pinakbay sa kanya. Samantalang si Sofia ay kinuha naman ng isa niyang kamay at pinahawak sa bewang ng lalaki. Mukhang napagkaisahan siya ng mga ito. Okay na po ba? Nakangiting tanong ni Andrea. Perfect na, baby. Agad na sagot nito at pagkatapos ay kinuna na sila ng litrato. Ang sumunod na activity ay para lang sa mga bata, kaya nakapagpahinga siya. Ngunit nagkaroon naman ng pagkakataon ang lalaki para makalapit sa kanya at kausapin siya. Gustuhin man niyang umiwas dito, pero iniisip naman niya ang maaaring maging reaksyon ng ibang parents na naroon. At sigurado rin nasisimangutan na naman siya ng mga anak niya. Hindi mo naman kailangang umiwas sa akin, Irma. Gawin na lang natin to para sa mga bata. Seryosong wika ni Gabriel matapos nitong lumapit sa kanya. Hindi mo nga dapat ginagawa to. Agad niyang sagot sa medyo inis na boses. Paano kung magalit ang asawa mong si Leia? Baka sugurin pa ako nun. What? Anong sinasabi mo na asawa ko? At si Leia? Si Leia na best friend mo? Gulat na saad nito. Oh, di ba nagtanan kayo noon? Sabay pa nga kayo nawala sa campus noon. Isinama mo ba siya sa Amerika, ha? Naroon pa rin ang pagkabitter sa boses niya habang kinokompronta ito. Huwag mo sabihin sa loob ng mahabang panahon yan ang pinaniniwalaan mo. Napahilamos pa ito sa mukha gamit ang sariling palad matapos magsalita. Pinilit ako ng parents ko na pumunta ng Amerika at doon mag-aral ng business management. Nagalit kasi sila sa akin ng sobra matapos silang ipatawag sa campus dahil sa iskandalo na kinasangkutan ko at ng pamangkin ng principal ng graduation ball. Hindi ka nadamay sa gulong yun dahil pinakiusapan ko sila. Kaya lang ang ibinigay na kondisyon ng parents ko sa akin. Ayun nga, pumunta ako sa Amerika para rin magpatuloy sa pag-aaral. Pagpapaliwanag nito kahit hindi naman siya humihingi. Tungkol naman sa best friend mong si Leia, ang totoo nun ay pinakaisapan ko siya na magpanggap na girlfriend ko. Naisip ko kasi ng mga sandaling yon na mas magiging madali ang paghihiwalay natin kung ganun. I'm sorry kung masyado pa akong immature nun. Pagpapatuloy nito sa seryoso pa ring boses.
Napangiwi naman siya at nagdalawang isip kung maniniwala ba siya sa sinasabi nito. Paano kung nagsisinungaling lang ito para makuha ulit ang loob niya? Bakit bigla ring nawala si Leia sa campus, kasabay ng pagkawala mo? Kung talagang kunwari lang ang relasyon nyo, papalipasin niya lang ang araw hanggang sa makaalis ka. Then eventually, sasabihin din niya sa akin ng totoo. Patuloy niya sa pagkompronta rito. Siguro dahil dun sa ipinagtapat niya sa akin. Agad nitong sagot. Ipinagtapat? Nagtatakang sambit niya. Nagtapat siya na matagal na siyang may gusto sa akin. Kaya okay lang daw kung gagawing totohanan ng kunwaring relasyon namin. Pero nireject ko siya dahil ikaw talaga ang mahal ko. Yan ang katotohanan, Irma. Pagpapaliwanag nito sa seryoso pa ring boses. At napansin din niya na mukhang nagsasabi nga ito ng totoo. Subalit ipinipilit pa rin niya sa kanyang sarili na huwag itong paniwalaan. Hindi ako naniniwala sa'yo. Sinasabi mo lang yan para kunin ang loob ko. Kapag nakuha mo na naman ng tiwala ko at ng gusto mo sa akin, lolokohin mo rin lang ako kalaunan. Mariing sagot niya at pagkatapos ay umiwas na siya ng tingin dito. Okay. Huwag na natin pag-usapan ang tungkol sa bagay na to. Nandito tayo para suportahan ng mga bata. Pumunta tayo rito bilang isang pamilya kaya hindi dapat tayo nagtatalo. Anito na may layong baguhin ang topic na kanilang pinag-uusapan. Isa pa yan. Inis na sagot niya matapos bumaling ng tingin dito. Hindi naman kita binigyan ng permiso para sumama rito At hindi rin kita binigyan ng permiso para lumapit at makipagkaibigan sa mga anak ko. Ginagawa ko lang to dahil naghahanap ng daddy ang quadruplets. At saka bahagi rin to ng ginagawa kong pagpapatunay na seryoso at sincero talaga ako sa'yo. Na gusto kong maayos ulit ang relasyon natin. Agad na sagot nito sa kanya. Nasaan na ba kasi ang ama ng mga bata? Kung nakikita ko lang ang ama nila, hindi ko na sana ginagawa to. Hindi agad siya nakasagot. Ayaw rin naman niya magsinungaling dito. At sa sobrang mabusisin ng lalaking ito, siguradong mapapansin ito kapag nagsinungaling siya. Bakit hindi ka makasagot? Bakit hindi mo masabi sa akin kung nasaan ang ama ng quadruplets? Patuloy nito nang wala itong narinig na sagot mula sa kanya. Huwag mo sabihin ako talaga ang ama nila. Bigla siyang kinabahan at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Agad din siyang napatingin dito at inis na nagsalita. Saan ka naman nakakuha ng ganyang ideya? Aniya at pagkatapos ay tumalikod na rito. Maglalakad na sana siya palayo nang humarang ito sa kanya kaya natigilan siya. May nangyari sa atin nung graduation ball, Irma. At nararamdaman ko na may kakaibang koneksyon sa pagitan namin ng mga anak mo. May nararamdaman akong lukso ng dugo sa tuwing magkakasama kami. Patuloy nito sa seryoso pa ring boses. Subalit hindi na niya ito pinansin at hindi na rin siya nagbigay pa ng sagot. Nagpatuloy na lang siya sa paglalakad at dali-daling lumapit sa quadruplets. Pagkatapos ng komprontasyon na yon, ay lalo pang nagpakita ng sinseridad si Gabriel sa kanya. Mula opisina hanggang sa labas ay ipinapadama nito na espesyal siya rito. Inaraw-araw rin ito ang pagpunta sa bahay niya at binibigyan ng kung ano-ano ang mga anak niya. Kahit na anong pigil ang gawin niya ay ayaw pa rin itong tumigil. Sa kabilang banda naman ng kanyang kalooban ay nakararamdam siya ng kakaibang tuwa dahil sa ipinapakitang sinseridad ng lalaki. Malaki na nga ang pagbabago nito kumpara noong nag-aaral pa sila. Gayunpaman ay ayaw pa rin niya na tuluyan itong tanggapin sa buhay nila. Mula kasi nang iwanan siya nito ay naging bitter na ang puso niya, kaya takot nang magtiwala pang muli. Isang araw, day off niya at kasalukuyan siyang naglilinis ng bahay. Nasa school pa ang quadruplets kaya nagkaroon siya ng pagkakataong makapaglinis. Patapos na siya nang marinig ang sunod-sunod na katok sa pinto. Si Gabriel ang tumambad sa kanya kaya nanlaki na lang ang mga mata niya. Magulo pa naman ang buhok niya at marumi ang suot, pero wala naman siyang pakialam. Ano kung ma-turn off ito sa kanya? Mas okay nga yun para tigilan na siya nito. Pwede ba akong tumuloy sa loob? Nakangiti pang tanong nito na para bang hindi man lang inalintana ang pangit niyang itsura ng mga sandaling yun. Nasa school pa ang mga anak ko, wala pa sila kaya umalis ka na. Pagkataray niya rito. At saka naglilinis ako rito sa bahay, makakaabala ka lang sa akin. Walang problema, tutulungan kita sa paglilinis. Pagkatapos magsalita ay kusa nang pumasok sa loob ng bahay ang lalaki. Wala pa nga siyang sinasabi pero nagdesisyon na agad ito. Wala ka bang ibang magawa sa buhay mo, Mr. CEO? Bakit lagi ka na lang pumupunta rito? Kulang na nga lang rito ka na tumira. Asik niya rito, pero isang ngiti pa rin ang iginanti nito sa kanya. Kailan ka ba titigil sa pangungulit mo sa akin at sa mga anak ko?
Patuloy niya saka ito pinanlisikan ng mata. Hanggat hindi ko nakikilala kung sino ang ama ng quadruplets, o kahit sabihin mo man lang sa akin, hindi ako titigil sa panunuyo sa iyo at sa mga anak mo. Agad nitong sagot sa seryosong boses habang nakatitig sa kanya. Hindi siya sumagot at umiwas lang ng tingin dito. Pagkaway nagpatuloy na siya sa pagliligpit ng mga librong pinunasan niya kanina. Hindi mo sinasabi sa akin dahil ako naman talaga ang totoong ama nila, hindi ba? Patuloy ng lalaki sa pagsasalita. Pasimple na naman itong nangongompronta at mukhang hindi ito titigil hanggat walang naririnig na sagot mula sa kanya. Malakas talaga ang kutob ko na ako ang ama ng quadruplets, Irma. Nararamdaman ko ang lukso ng... Hindi na nito natapos pa ang sinasabi nang humarap siyang muli rito at inis na nagsalita. Ikaw nga ang ama nila, Gabriel. Tama ka. Ikaw ang ama ng quadruplets. Matigas ang boses na wika niya. Pagkaway dahan-dahang nangilid ang mga luha mula sa mga mata niya. Dinala ko sila ng 9 na buwan. Iniluwal at pinalaki ng wala ka, Gabriel. Sari-saring hirap at sakripisyong pinagdaanan ko sa loob ng mahabang panahon. Tapos ngayon bigla ka nalang dadating at aaktong responsabling ama sa mga anak ko. Tuluyan ng bumuhos ang mga luha niya. Totoo nga na ako ang ama ng quadruplets. Wika nito, kasabay ng biglang paglapad ng ngiti. Pagkaway sumeryoso rin ito nang tila napansin nito na hindi siya natutuwa at sinasamaan din niya ito ng tingin. Kaya nga ginagawa ko lahat para matanggap mo ulit ako. Ipinapakikita ko sa iyo na nagbago na talaga ako. I'm a grown man now, na kayang-kayang panindigan ng mga salitang binibitawan. Pangako, Irma, gagawin ko lahat para maging maayos tayo at buo. Lumapit pa ito sa kanya habang nagsasalita ng seryoso. Sinubukan pa nitong hawakan siya pero agad din niyang hinawi ang kamay nito palayo. Bitiwan mo ako. Halos pasigaw na sabi niya rito. Sa ayaw at sa gusto mo, Irma, susuyuin pa rin kita. Ipapakita ko sa iyo at sa mga bata na sincero talaga ako. Patuloy nito sa pagsasalita. Ngayon pa na nalaman ko na ako ang tunay na ama ng quadruplets. What did you say, Daddy Gab? Ikaw ang tunay naming ama? Nagulat siya at nanlaki ang mga mata niya matapos marinig ang boses ng isa sa quadruplets. Maging si Gabriel ay nagulat din at sabay pa silang napalingon sa may bandang pintuan. Si Jericho ang nagsalita na nababalot ng pinaghalong excitement at pagtataka ang ekspresyon. Nasa likod nila ang 3 pang kapatid na halos hindi rin maipaliwanag ang mga reaksyon. Dumaan ako sa school at hinintay na lang silang mag-uwian para hindi na ako bumalik pa. Ang mama niya ang nagsalita at kakapasok lang sa loob ng bahay. Pagkaway napansin nito ang nakatayong si Gabriel. Nandito pala ang amo mo, Irma. Hindi mo man lang inalok ng juice o kape. Sermon pa nito sa kanya. Hindi po siya umiinom ng mga ganon. Sumasakit ang tiyan niya. Pabulong na sagot niya sa kanyang ina. Pero batid niya na nakarating din yun sa pandinig ng lalaki dahil nasa tabi niya lang naman ito. Agad naman siyang nakatanggap ng mahinang palo mula sa kanyang ina. Pagkatapos ay dumiretso na ito sa kusina. Mami, hindi pa po kayo sumasagot sa tanong ko. Lumapit na si Jericho sa kanya at hinawakan pa ang isa niyang kamay. Si Daddy ko po ba talagang totoo naming Daddy? Later na lang, baby. Punta na muna kayo sa room at magbihis. Sagot niya rito habang hinahaplos-haplos ang buhok nito. Sumunod naman agad ang quadruplets sa utos niya. Nang silang dalawa na lang ni Gabriel ang naroon, ay muli niya itong hinarap at pinakiusapan na umalis na. Mahaba-habang paliwanagan sa mga anak ang gagawin niya at mukhang hindi naman ito makakatulong sa kanya. Hindi naman ito nagmatigas pa at sinunod din ang pakiusap niya. Pag-alis ng lalaki ay nagtungo na siya sa kwarto para kausapin ng quadruplets. Sinamahan siya ng kanyang ina at tinulungan siya nito sa pagpapaliwanag sa mga bata ng sitwasyon. Mula nang bumalik si Gabriel ay sinabi na niya sa kanyang ina ang tungkol dito. At ang payo ng mama niya ay sabihin na agad sa quadruplets ang totoo at huwag nang patagalin pa. Siya lang ang ayaw dahil natatakot siya na baka iwan lang siya ulit ng lalaki at lokohin. Kung si Daddy Gab po ang totoo naming Daddy, ibig sabihin sa bahay na po niya tayo titira? Makakasama na po ba natin siya? At siya na rin ang maghahatid at masusundo sa amin sa school? Usisa ni Andrea, dahilan para matigilan siya at mapatingin na lang sa kanyang ina. No anak, hindi pwede. Sagot niya rito. Kami ni Daddy Gab mo ay... Magpapatuloy pa sana siya sa pagsasalita nang sumagot na agad ng isa pa sa quadruplets na si Jericho. I want my Daddy Gab, Mommy. Gusto ko siyang makasama.
Padabog pa ang boses nito at nakasimangot din habang nagsasalita. Jericho anak, susubukan sana niyang magpaliwanag matapos niya itong lapitan at hawakan. Subalit hinawi agad nito ang kamay niya at tumakbo patungo sa lola nito. I hate you, Mommy. Ayaw mo makasama namin si Daddy. Mangiyak-ngiyak pang sabi nito habang nakahawak sa kamay ng lola nito. Umabot hanggang gabi ang tampong nararamdaman ng tatlo sa quadruplets. Tanging si Sofia lamang ang nanatili sa tabi niya. Samantalang ang iba ay halos ayaw siyang pansinin at sa pagtulog ay tumabi rin ng mga ito sa lola. Hanggang sa sumapit ang umaga at pumasok na rin ang mga ito sa eskwela, ay hindi pa rin nawala ang tampo ng mga ito sa kanya. Bakit hindi mo na lang pagbigyan ng mga anak mo, Irma? Hayaan mo sila na tumira sa daddy nila kahit isang buwan lang. Suwestyon ng kanyang ina nang silang dalawa na lamang ang nasa bahay. Kapag hinayaan ko po silang tumira ron ng isang buwan, baka hindi na sila bumalik dito. Gusto mo bang mangyari yun, Ma? Sagot niya rito. At saka, ipapasa lang naman niya sa mga katulong niya ang pag-aalaga sa mga anak ko. Alam mo naman po na ayaw kong may ibang humahawak sa kanila maliban sa'yo. Hindi ako makakampante pag ganun, Ma. Oh, di sumama ka. Bigyan mo rin ng chance ang sarili mo. Matagal ka na rin naman niyang sinusuyo at alam ko na nakikita mo rin ang pagiging sincero niya. Anito sa kanya. Hindi, Ma. Hindi ako titira sa bahay niya. Mariin niyang pagtutol. Subalit nagpatuloy ang pagkadismayang ipinapakita ng quadruplets kaya sa huli ay napilitan din siyang gawin ang suwestyon ng kanyang ina. Kinausap niya si Gabriel tungkol sa pagtira ng mga anak niya sa bahay nito. Kasama siya. Pero nilinaw niya rito at inulit-ulit pa na hindi porket ganon ay okay na sila. Sinabi niya rin dito na hindi sila magtatabi sa pagtulog. Pumayag naman ng lalaki sa lahat ng kondisyon na ibinigay niya. Ang importante lang daw ay makasama nito ang mga bata. Talaga, Mami? Titira na tayo sa bahay ni Daddy Gab? Abotenga ang ngiti na sabi ni Jericho matapos niyang sabihin dito at sa mga kapatid ang tungkol sa napag-usapan nila ni Gabriel. Yes, anak, pero isang buwan lang tayo ron. Uuwi rin tayo rito kasi kawawa naman si Lola, wala siyang kasama. Sagot niya rito. Panandali ang nawala ang ngiti sa mukha ni Jericho. Ngunit nang marinig na nagsalita ang isa sa mga kapatid nito, ay muli ring bumalik ang excitement at sigla sa ekspresyon nito. Okay lang po, Mami. Ang importante, makasama namin si Daddy. Malapad ang ngiti na sabi ni Andrea. Ang unang linggo ng pananatili nila sa bahay ni Gabriel ay bangayan lagi ang eksena kapag silang dalawa na lamang ng lalaki ang magkaharap. Para silang aso't pusa na hindi magkaintindihan. Samantalang ang mga bata naman ay halos walang mapagsidla ng tuwang nararamdaman. Pasimple ring gumagawa ng paraan ng mga ito para paglapitin silang dalawa. Napapangiti na lang siya dahil akala ng mga ito ay hindi niya yun napapansin. Isang gabi, nakatulog ng quadruplet sa kahihintay sa daddy ng mga ito pero hindi pa rin umuuwi ang lalaki. Nagtaka siya dahil wala namang sinabi ang lalaki sa kanya nang maghiwalay sila sa opisina. Wala ring emergency meeting na kailangan nitong puntahan. Kaya hindi niya alam kung saan ito pumunta. Saan kaya pumunta ang lalaking yun? Wala naman sanang nangyaring masama sa kanya. Sambit niya sa sarili. Pagkuway napahawak na lang siya sa kanyang dibdib nang mapagtanto na nag-aalala siya sa lalaki. Para siyang isang totoong may bahay na hindi mapakali habang naghihintay na makauwi ang asawa. Isang oras pa ang lumipas. Nakaidlip na rin siya sa sala nang mapansin niya na may nagbukas ng pinto. Agad siyang tumayo nang mapagtanto na sa wakas ay dumating na rin ang lalaking hinihintay. Ngunit ibang tumambad sa kanya kaya nagulat siya. Isa sa mga kaibigan ni Gabriel ang pumasok. Inaalalayan nito ang lalaki sa paglalakad na para bang lasing na lasing ito. Anong nangyari? Nagtatakang tanong niya na may kasama ring pag-aalala. Nagkayayaan kasi kami mag-inuman. Hindi ko naman alam na magpapakalasing siya ng ganito. Agad na sagot ng kaibigan ni Gabriel. May problema pala siyang pinagdadaanan kaya nagayaan na mag-inuman kami. Nagkwento ba siya sa inyo kung anong problema na pinagdadaanan niya? Nakaramdam siya ng konting hiya matapos mapagtanto na baka ipinagkalat na ni Gabriel ang tungkol sa kanilang dalawa. Huwag ka mag-alala. Kung ano man ang kinuwento ni Gab, sa amin na lang yung magkakaibigan. Hindi yun makakalabas. 3 rin lang kami nag-inuman kaya siguradong walang ibang makakaalam ng problemang pinagdadaanan niya. Sagot nito at ngumiti pa ng bahagya na para bang may alam na ito tungkol sa setup nila ni Gabriel. Kinuha na niya ang kamay ni Gabriel para siya na ang umalalay rito patungo sa kwarto nito. Ako na ang bahala sa kanya.
Maraming salamat sa paghatid. Anya rito. Matapos niyang makuha ng tuluyan si Gabriel at pinaakbay sa kanya, ay nagpaalam na ang kaibigan nito at umalis. Nasaan ba ako? Nasa bahay na ba ako? Alvin, Charles. Wika ni Gabriel na medyo nabubulol pa dahil sa kalasingan. Umayos ka nga, huwag ka masyadong magaslaw riyan. Sermo niya rito, dahilan para tumigil ito at inangat ang ulo. Nagbagong ekspresyon nito at napangiti ng malapad matapos magsalubong ang kanilang mga mata. Sino to? Ikaw ba yan, mahal kong Irma? Naniningkit ang mga mata nito habang tinititigan siya. Umayos ka sabi kung ayaw mong pabayaan kita rito. Asik niya. Pasalamat ka pa nga dahil inaalalayan kita patungo sa kwarto mo. Opo, mahal kong Irma. Ayos na po ako. Huwag ka nang magalit. Anito habang nagpapanguso pa na parang bata na sinesermonan ng magulang. Sinunod siya ng lalaki at hindi na nangulit pa. Hanggang sa makarating na sila sa kwarto nito. Inasikaso niya ito, pinunasan ng katawan ng basang towel at siya na rin ang nagbihis dito. Halos hindi na kasi ito gumagalaw dahil sa sobrang kalasingan. O baka nagkukunwari lang ito para manatili siya sa kwarto nito. Lalabas na sana siya nang bigla nitong hawakan ng isa niyang kamay na parang pinipigilan siyang umalis. Dito ka na muna. Nagmamakaawang sambit nito. Natigilan naman siya at napatingin dito. Hindi siya nagsalita at pinagmasdan lamang to. Hindi nagtagal ay pumikit na ito. Para itong maamong bata kaya nawili siyang pagmasdan lang to. Hanggang sa magpasya siyang mahiga na sa tabi nito at sa malapitan ito pagmasdan. Nagawa pa niyang ilapit ang mukha niya sa mukha nito at ipinikit ang kanyang mga mata. Naging malikot ang isip niya at nagpanta siya na kasalukuyan silang naghahalikan. Halos hindi niya rin maipaliwanag, pero parang nagte-take over na ang totoo niyang nararamdaman para sa lalaking to. Pagkaway nagulat siya nang maramdaman niya ang pagdampi ng mga labi nito sa mga labi niya. What are you doing? Asik niya rito kasabay ng biglang pagdilat niya ng mga mata. Subalit ang init ng halik nito ay naghatid sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Wala ka nang kawala ngayon. Halos pabulong nasabi nito sa kanya. Itinapat pa nito ang bibig malapit sa tenga niya at pagkatapos ay hinalikan yun ng marahan. Nagpapanggap ka lang bang lasing para magawa mo to sa akin? Anya, pero sa pagkakataong yun ay mahina na ang boses niya. Totoong lasing ako, pero nang tabihan mo ko yan, nag-iba ang pakiramdam ko. Sagot nito na ang ngiti ay halos abot tenga, isang ngiting tagumpay. Pagkatapos ay muli nitong idinampi ang mga labi nito sa mga labi niya at sa pagkakataong ito'y nagpatianod na siya at mainit na tinugunan ang mga halik nito. Hanggang sa kusa na niyang nalimutang galit siya rito at walang pagdadalawang isip na ibinigay ang sarili. Nagising siya kinaumagahan dahil sa makukulit niyang quadruplets. Good morning, Mommy! Agad na bati sa kanya ni Sofia matapos niyang imulat ang kanyang mga mata. Dito ka po ba natulog sa kwarto ni Daddy? Hindi pa man siya nakasasagot ay ang isa naman ang nagsalita. Kaya pala wala ka sa tabi namin ni Sofia pagising namin, Mommy. May panunukso sa boses na sabi naman ni Andrea. Bumangon ka na po, Mommy, para makapag-breakfast na tayo. Nakapagluto na po si Daddy at ikaw na lang pong hinihintay namin. Si Jericho naman ang nagsalita. Sige na mga anak, mauna na kayo at susunod na lang ako. Sagot niya at agad namang sumunod ang mga ito sa kanya. Pagkatapos ng pangyayaring yun sa kanila ni Gabriel ay mas lalo pa siyang inalagaan ng lalaki. Araw-araw nitong ipinaparamdam sa kanya na mahal siya nito at itinuturing siyang isang prinsesa. Kalaunan ay nagpakatotoo na rin siya at inamin na gustong-gusto na rin talaga niyang makasama itong muli. Natatakot lang talaga siya noon na baka masaktan lang siya ulit kapag ibinigay na naman niya ang tiwala rito. Ngayon, sa tingin naman niya ay napatunayan na nito ang pagiging sinsero. Kaya wala nang dahilan para pahirapan pa ang kanilang mga sarili. Pinili niyang maging masaya at isinantabi na ang mga pag-aalinlangan niya. Hanggang isang araw, inalok na siya ni Gabriel ng kasal. Hindi na siya nagdalawang isip pa at tinanggap yun. At hindi lang siya ang sobrang nasiyahan sa desisyon na yun, kundi pati ang mga anak niya na mas excited pa yata kaysa kanya na ikakasal. Hindi na rin sila umalis pa sa bahay ni Gabriel at masayang nagsama roon bilang isang buong pamilya. Sa araw ng kasal niya ay dumalo si Leia dahil nitong nakaraang buwan lang nang mahanap niya ang social media account nito. Nagkausap na sila bago pa ang kasal at pinatotohanan nito ang mga sinabi ni Gabriel.
Hindi ko talaga alam kung saan ako kumukuha ng lakas ng loob para harapin ka ngayon, Irma. Ang laki ng pinsalang nagawa ko sa inyo ni Gabriel. Ani Leia nang magkasarilinan sila sa reception pagkatapos ng kasal. Partly at fault naman din ang asawa ko sa nangyari, Leia. Pero mali pa rin na nagkagusto ako sa kanya kahit alam kong mahal mo siya. Anito na mapait ng umiti. Hindi naman napipigilan ng damdamin, hindi ba? Ang importante lang ngayon ay buo na ang pamilya namin. Masaya na kami, at ikaw, masaya ka na rin. Nakangiting tumango si Leia. Actually, naglakas loob akong umattend ngayon dahil gusto ko ring magpaalam sa'yo. Magmamigrate na ako sa Canada kasama ang asawa ko. Gusto ko lang malaman mo na pinagsisisihan ko ang nangyari noon at totoong masaya ako ngayon para sa'yo. Nakangiting niyakap ni Irma ang kaibigan. Late man ang apology ay masarap pa ring marinig mula rito. Lumipas pa ang ilang taon at may nadagdag pa sa pamilya nila ni Gabriel. This is the last time, Gabriel. Ayoko na, hindi na ako uulit. Sumpa ni Irma habang nagle-labor. Mahal, promise, last na to. Sorry. Natatarantang wika ni Gabriel habang hindi alam kung paano papawiin ang sakit na nararamdaman niya. Talagang last na dahil ikaw nang ipapavasectomy ko. Gigil na gigil niyang wika at maya-maya pa ay hindi na niya makayanan ang sakit kaya sinigawan na niya ang nurse. Hindi nagtagal, makalipas ang ilang minutong pag-iri ay narinig na nila ang uha ng sanggol na lalaki. At doon din ay napawi ang lahat ng sakit ng katawan na inabot ni Irma. Mahaba man at masalimuot ang naging umpisa ng pag-iibigan nila ni Gabriel, ay hindi niya pinagsisisihang binigyan niya ito ng pangalawang pagkakataon. Dahil ang pagkakataong yon ang nagbigay sa mga anak niya ng buong pamilya at ang humilom sa puso niyang takot na sanang umibig muli. The End. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!